Yan ha? Lord, sana makakuha ko ng perfect score sa exam namin. Hoy, ikaw lang. Dapat dinamay mo na ako sa prayer mo. O di mag-pray ka rin. Ma'am, sorry. Ah? Yung pamangkin ko si Ina. Ha? Chong Bochoy, bakit po? Halika muna. Ang papa mo. Bakit na naman? Ano na naman ang nangyayari kay Papa? Ayan Kala ko kanina mamamatay na yan eh. Chong naman. Di na kayo sanay kay Papa. May trabaho pa ako. Walang magbabantay sa kanya. Namimilip na kanina sa sakit ng tiyan yan eh. Tapos ayan, suka pa ng suka. O paano? Ikaw na muna bahala sa kanya ha? Aalis na ako, Ina. Sige po, Chong. Tubig. Kuha mo akong tubig. Oh, eto pa, oh. Tumayo na kayo. Alam mo, nanginan tuhod ko. Oo. Kapit kayo sa braso ko, ha? Ay, naku. Dadan. O, dito kayo maupo sa papag. Ayos na ako. Ayos na. Paano ba naman kasi hindi mangyayari to sa inyo? Puro na naman yata alak ang laman ng tiyan ninyo eh. Diyan muna kayo ha. Bibili ako ng maihigop ninyong mainit na sabaw. Anong sabi ni teacher? Mag-i-exam daw uli ako sa Sabado. Pero ibang set ng exam ang ibibigay niya. Sayang. Wala ka na sanang iisipin. Tuloy, magre-review ka pa uli. Ayos lang. Nasaan ba ngayon ang papa mo? Ayun, nagtatrabaho. Saan? Ewan ko, hindi ko alam eh. Pero umalis siya kaninang nakapantalon, kaya alam ko magtatrabaho yun. Gusto mo ba? Doon ka muna sa bahay? Hindi, wag na. Saka na lang. Magre-review na lang ako sa bahay. Tapos maglalaba rin ako. Ay, oo nga pala. Bibili nga pala ako ng Pride detergent. O tara, samahan na kita. Tapos doon na tayo maghiwalay sa may tindahan. O sige. Oh, Ina, ang mama mo, ayaw mo ba siyang hanapin? Bakit ako maghahanap sa kanya? Siya ang umalis ah. Iniwan niya kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kanina ka pa nagbibilang ng pera mo. Kahit ilang ulit mo yung bilangin, hindi yan dadami. Bakit ba? Mapuputulan na naman ba kayo ng kuryente? Birthday ng anak ko bukas. Gusto ko sanang bumili ng regalo. Anong regalo? Cellphone. Ano? 15 anyos pa lang si Ina. Bibigyan mo na ng cellphone? Kailangan niya yun. Kung may cellphone siya, hindi ka natatakbo palagi sa eskwelahan niya kapag may emergency. Kuya Danny, ang sabihin mo, dapat huwag kang naglalasing para hindi ako tumatakbo ng wala sa oras para pauwiin si Ina. Dami mo sinasabi. Peram nga mo ng 2,000. Ano? Saan ako kukuha ng 2,000? Sige na. Alam ko meron ka dyan. Kahit 1,000. Wala nga. 500. Kulit mo rin, ano? Sige na. May maiambag ka man lang sa regalo ko kay Ina.
Oh, ayun ang papa mo. Yabang mo ah. Pa! Parang, Ano na naman to? ba't ka narito? Butsoy, Oh, walang nga nga, ba't tinawag mo pa rito si Ina? hinahanap ka eh. Ano ba nangyari, pa? Yabang kasi nitong tindaron to eh. Tumatawad lang naman ako kung ano-ano na ang sinabi. O edi sinapa ko. Apakayabang mo. Hindi mo naman pagmamayari tindahan ito eh. Tindero ka lang. Napakadamot mo. Kuya Danny, humingi ka na lang ng tawad. Baka ipakulong ka pa niyan. O ano? Bakit? Natatakot ba ako? Oh, tama. Tama na. Oh. Kuya Danny. Oh, maiwan ko na kayo, Ina. Salamat sa pagpapaangkas sa amin sa motor, Chong. Sige. Nak, pasensya ka na. Kapatuloy nakipag-usap sa tinderong yun. Okay lang po yun. Sabi ko naman sa inyo eh, habaan ninyong pasensya nyo. Huwag kayo padadala sa emosyon nyo. Problema kasi sa inyo, bilis suminit ng ulo nyo eh. Kaya nga, pasensya ka na. Gustong gusto ko talaga mabili yung cellphone na yun para sa'yo. Kaya lang, kulang ang pera ko eh. Hindi ko naman po kailangan yun eh. Kailangan mo na yun. Lahat ng mga kaklase mo may mga cellphone na. Hindi ko po yun kailangan. Ah. Oh, bakit niyo binibigay sa akin yung pera? Happy birthday. Pa? Yan na muna bibigay ko sa'yo. Tago mo. Tapos baka kung may maidagdag pa ako dyan, saka na lang tayo bumili. Ha? Pasensya na. Pero may iba tayong pinagkakagastusan. Hindi. Pag-iipunan ko yun. Pangako. Salamat pa. O wala kang handa ngayon ha? Kahit pansit man lang. Sabi ko naman sa inyo eh, saka na lang ako magse-celebrate ng birthday. Kapag may trabaho na po ako. Ina, pasensya ka na. Ganito lang ang papa mo eh. Huwag nga kayong magsasalita ng ganyan. O sige na, magbihis na po kayo. Ayan, natuyuan na naman yata kayo ng pawis. Sige na, magre-review pa po ako. Sige. Patawarin mo ko, Ina. Napakarami kong pagkukulang sa'yo. Patawarin mo ko. Ina, sino nga attend sa'yo sa meeting? Ang papa mo? Hindi ko nga alam eh. Baka kasi may trabaho si Papa bukas. Gusto mo ba si mama na lang? Sabihin natin kay teacher na dalawa yung nire-represent niya. Ikaw tsaka ako. Pwede ba yun? Oo naman. O sige. Parehas lang naman yung mapapakinggan nila sa meeting. At saka, para hindi na pumunta sa school ang papa mo. Kasi baka tuksuhin ka na naman ng mga kaklase natin. Rhea. Nung unang pumunta siya sa school, dinukso ka ng mga kaklase natin kasi ang dumi-dumi ng damit niya. Kagagaling niyo lang yata nun sa construction. Okay lang naman sa akin yun eh. Hindi ko naman ikinahihiya si Papa. Kahit na. Para makaiwas ka na rin sa pambubuli ng mga kaklase natin. O sige, sabihan mo na lang ang mama mo bukas. Oo. Ay, gusto mo ba? Doon ka muna sa bahay. Maaga pa naman. Sige. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, lalim ng puting ilaw. Ina, Chong! saan ka pa galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Po, Pumunta ako sa eskwela niyo, ang sabi ng teacher mo, maaga kayong umuwi.
bakit ba ginabi ka? Galing kasi ako kina Rhea po eh. O tara, umangas ka na sa motor. Oho? Bakit? Saan po tayo pupunta? Sa presinto. Presinto? Bakit yun? Papa mo, may nagawa na naman. Joy, ikaw na muna ang bahala kay ina. Kuya, ano ba kasi nangyari? Wala akong kasalanan. Oh, Totoo ang sinasabi ko. Oo, nagiinuman kami pero hindi ako sumaksak kay Karding. bakit ikaw ang dinala rito? Ako mabagal tumakbo eh. Itong mga pulis na to, kung sino lang ang naabutan nila, yun na kaagad ang salarin. Napuruhan ba si Carding? Di ko alam. Pero puro dugo kanina. Teka. Sigurado ko bang hindi mo nakakausapin si Ina? Wag na. Wag mo siyang pasisilipin dito sa selda. Paano ang anak mo ngayon? Kaya niya ang buhay niya. Sabi mo yung perang pambili ng cellphone. Yun ang munang gastusin niya. Paano ka makakalabas dito? Sabihan mo yung mga pulis na yan na hulihin yung totoong mensala. Huwag akong pagbuntunan nila. Pambira mo. Sige na, Butchoy. Sige, Kuya Danny. Joy, Oh, pasensya ka na. Tsaka, salamat na rin. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano na si Ina. Ano ba kasi nangyari, Chong? At saka bakit ayaw mo kung makita ko si Papa? hindi ka nga pwedeng pumasok kasi minor de edad ka. May rules bang ganyan dito? Marunong ka pa kasi sa akin eh. Bakit nga kasi siya nandito? Makukulong ba si Papa? Hanggang kailan siya dito? Chong! May ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Mirna, hindi pantay eh. Hilahin mo rito sa kabila, dito. Sa kanan, yan. Ganyan. Naku, pagkalaki-laki naman yan. Aba, syempre. Nung nag-cum laude siya, aba, hindi ko alam na pwede palang magpagawa nitong ganitong tarpaulin. Ngayon, di bumawi naman ako sa aking anak. Ay, sabi mo, pupunta rito mamaya yung pamilya ng girlfriend niya? Ay, oo. Kaya kailangan kong mag-grocery na sa ganon. Makita naman nila marami kaming pagkain sa bahay. At hindi gugutumin ng anak ko yung anak nila. Mabuti pa, sumabay ka na sa akin. Lalabas din ako eh. Ay, mabuti pa nga. Bibili ako ng maraming dilata. At bibili ako ng Star Wax Floor Wax. Ay, tama. Tama yan. Nang kumintab naman yan sahig mo. Oo, yung bang pagtingin nila sa sahig, makikita nila ang refleksyon ng kanilang kaluluwa. Baliw. Baliw ka talaga. Teka, Ay, halika na. Bilisan mo sandali. na. Magbibihis lang ako. Oy, pero Rosenda, Ano? kanina ko pa tinitingnan tong tarpaulin ng anak mo. Bakit may mga kalapati? Design yan, Gaga. Hindi. Parang sa patay eh. Ano? Magandang gabi po. Magandang gabi, Donna. Pasok ka. Ay, balae, pasok kayo. Ma, huwag mo muna silang tawagin balae. Bakit ba?
Hindi ba nila alam na magkasintahan kayo? Kahit na, hindi pa naman ako nagpo-propose kay Donna eh. O di mag-propose ka na ngayon. Engineer ka na naman. Naman. Oo na, sige na. Sikasuhin mo na sila. Ay, kukunin ko lang sa kusina yung marami nating pagkain, ha? Donna, pasensya ka na sa mama ko, ha? Bakit naman? Ang cute nga ng mama mo. Sobrang cool. Kaya siguro ganyan ka kasi napaka-light ng spirit mo. Yung mama mo masyadong bubbly. Parang walang problema sa buhay. Ito, Donna. Ito yung gumraduate siya sa high school. Nakikita mo ba yung mga medalya niya? Naku, kung pwede lang isang layan. Baka nakabili na kami ng 2 hektaryang lupa. Ang dami nga po. Ito naman, nung sumali siya sa ginoong, ano nga ba yun? Ay, basta, pageant dito sa aming bayan. Tingnan mo naman, oh. Ang pogi ng anak ko, diba? Pogi na, matalino pa. Abay, saan ka pa? Tingnan mo. Nakatrunks lang siya rito. Ma, Nandito lang kami. pinapakita mo na naman yung mga pictures ko, ha? Teka, ma, huwag mong papakita kay Donna yung ano. Nakita ko na. Ma, Ano naman? Macho ko naman dito. naman. Ay, sus. Nahihiya pa yan kunwari. Pero makikita mo lang naman yung katawan niyang yan. Ma, ano ba? Oo na. Hindi na papakita. Makasigaw ka naman sa akin, oo. Pinandidilatan mo pa talaga ako. O siya, ikaw na magpakita kay Donna ng mga larawang gusto mong ipakita sa kanya. At ako, maghuhugas muna ng mga pinagkainan natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya ka na sa mama ko, Donna, ha? Solomon, talaga kanina ka pa humingi ng sorry sa mama mo. Sabi ko naman sa'yo, gustong-gusto ko siya. Sana ganyan din ka-jolly si mama. Kasi palagi yung busy sa trabaho. Walang time makipag-usap sa aming magkakapatid. Single mom si mama, kaya itinaguyod niya ako mag-isa. Kaya naman proud na proud siya sa'yo. Kasi kahit mag-isa lang siya sa buhay, tingnan mo naman yung narating mo. Engineer ka na ngayon. At magiging city engineer pa. Di pa naman sigurado yun. Uy, hindi ka pa ba sigurado yun? Lahat naman ng ginusto mo, na-achieve mo. Gusto ko rin ipakita kay mama na hindi sayang ang lahat ng pagsisikap niya para sa akin. Kaya nga ako sa'yo eh. Dahil napakabuti mong anak. Ang gusto ko kapag nakita kami ng tatay ko na nang iwan sa amin, manghihinayin siyang tinalikuran niya kami. Yung bang mararamdaman niyang lugi siya. Hanga ako sa inyo ng mama mo. Sana, kapag naging isang ina rin ako, maging katulad niya ako. Eto. Ito, isuot mo. Ay, salamat. Akala ko pagsusutin niyo na naman ako ng barong. Andiyan mir naman pumili niyan. Bagay daw yan sa'yo kasi maputi ka, kaya sky blue. O di ba? Para ka ng langit, anak. Naman eh. Kung ano-ano na lang sa'yo. Masaya lang ako kasi may maayos ka ng trabaho. Tsaka isa pa, city government ka magtatrabaho. Malay mo, susunod yan.
City mayor ka na. Ma, wala akong planong pumasok sa politika. Isa pa, engineer ako. Ano naman ang alam ko sa paggawa ng mga batas? Konsehal ang gumagawa ng batas. Ang mayor, pumipirma lang yon. Kahit na... Basta, naniniwala akong hindi ka lang magiging engineer habang buhay. Mas marami ka pang mararating. Mataas na posisyon. Kaya nga itong pinasusuot ko sa iyo Kasi sumisimbolo yan na magiging kasing taas ang posisyon mo, ang langit. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Si Solomon pala ang nangunguna rito sa proyektong to ng syudad. Sino pa bang iba? Siya lang naman ang pinakamagaling na engineer dito sa ating lungsod. Hayang ka na naman. Proud na proud ka lagi sa anak mo. Aba, syempre, anak ko yata yun. Oy, siya nga pala. Bakit? Si Bernardo. Sino yun? Huwag kang magmangmangan dyan. Bakit mo naman kasi biglang-biglang binabanggit ang pangalan ng tao matagal nang patay? Uy, paano mo nalaman? Ano? Patay na talaga si Bernardo? Oo. Inatake raw sa puso ng isang gabi. Sabi, inadmit pa naman sa ospital, pero ayun, namatay na. Talaga? Oo nga. Teka, halika nga sa kwarto. Ha? Tulungan mo akong mamili ng damit. Bakit? Ay, di pupunta ako sa burol niya. Ano? Oh, Ma, bakit ngayon lang kayo? Saan kayo galing? Tsaka bakit ganyan ang suit nyo? Pulang-pula. Maganda ba, anak? Pumunta ba kayo sa birthday? Baka kung napagkamalan na naman kayo ang my birthday. Pati sapatos nyo, pula. Ang tanong ko kung maganda ba kako? Magbihis na kayo, Ma. Kumain na tayo. Hinihintay ko kayo kasi hindi pa ako nagdi-dinner. Akala ko, sa labas ka kakain. Wala ba kayong date ni Donna? Wala si Donna, kasama ng papa niya. Ganun ba? Oo. Sige, sandali. Iinitin ko lang yung ulam natin. Ma, magbihis ka muna. Anong sabi mo? Magpapakasal na kayo? Oo, Ma. Bakit? Ayaw mo ba? Joke only. Ay nako, ang tagal ko na nga hinihintay na magsabi kanya sa akin dahil gusto ko na magkaroon ng apo. Si David, yung anak ni Mirna, ng tiyang mo. Di ba mas bata pa yun sa'yo pero may anak na? Napag-iiwanan ka na. Hindi lang ako umiimik, pero nag-aalala na ako sa inyo ni Donna. Buti naman naisipan niyo magpakasal. Simple lang ang kasal namin, Ma. Ano simple? Hindi ako papayag. Marami yata tayong ipon. Kahit ubusin mo yung isang nasa bank account natin. Naman. Bakit? Nag-ipon ako na nag-ipon para sa iyo at sa kinabukasan mo. Pwede nating magamit sa ibang mahalagang bagay ang pera. Sige. Hindi ikaw ang bahala. Bonggahan nyo na lang tuloy ang honeymoon nyo. Para sa ganun, magbuntis agad si Donna. Naman kasal ang pinag-uusapan natin. Sa apo na kagad kayo nakarating. Pasensya na. Kasi nung panahon ko, nauna ka bago ang kasal Kwan, hindi nga pala nangyari kahit kailan yung kasal. Anak, minsan lang ikakasal ang tao. Kaya naisip ko, sana gawin bongga. Pero kung ayaw nyo, okay lang.
Pero kung yung perang iniisip mo, anak, marami tayong pera. Anong nararamdaman mo ngayon? Kasal ng anak mo. Pero dapat sana mas malaki yung wedding cake eh. Rosenda naman, alam mo kanina ka pa. Kung ano-anong napapansin mo eh. Pati yung gown ng mama ni Donna, pinintasan mo. Eh kasi hindi ko naranasang ikasal. Kaya ang gusto ko, perpekto ang kasal ng anak ko. Wala namang perpekto sa mundong to eh. Pero Myrna, masayang masaya ako. Parang kailan lang, no, pinagbubuntis ko siya. Ngayon eto, kinakasal na. At ikinasal pa talaga siyang parehong taon na pagkamatay ng ama niya. Ang buhay talaga parang gulong. Minsan ikaw ang nasa itaas, minsan naman ikaw ang nasa ibaba. Ang dasal ko lang, palagi lang nasa itaas si Solomon. Alam mong imposibleng mangyari yan. Darating at darating ang mga pagsubok sa buhay. Pero sana, huwag niyan danasin ang pinagdaanan ko noon. Na kung darating man ang panahong bababa siya, kasama niya ako. Hindi ko siya hahayaang mag-isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Narap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Oh, ma, eto ng apo ninyo. Nung isang araw pa kita hinihintay. Sabi kasi ng daddy mo, bibisita rito pero hindi naman dumating. Pasensya na kayo, ma. Hirap pa rin kasi kung magagalaw hanggang ngayon. Ay, nako, Donna, ang nanay ha, dapat hindi ganyan. Dapat malakas ang loob. Hindi ka pwedeng hihina-hina. Isa pa lang yan eh. Eh, paano kung 5 na anak nyo? Ma, first time ni Donna na maging mami. Eh, bakit ako? Oh, buti ka nga, may maternity leave ka. Ako noon, 1 linggo pa lang pagkatapos kong mga anak, nagtatrabaho naman ako. Eh, paano? Wala akong pambili ng diaper. At saka isa pa, may yaya ka. Tapos, may asawa ka pa. 3 kayo nag-aalaga nitong apo ko. May tagalaban ng mga damit nyo. Eh, ako noon, nag-iisa lang. Pero nakaya ko naman lahat. Kaya ito ang sinasabi ko sa iyo, Donna. Tapangan mo. Hindi pwede sa nanay ang mahina ang loob. At saka isa pa, huwag kang sasandal sa asawa mo. Dapat may sarili kang diskarte sa buhay. Eh, paano kung maging konsehal ang anak ko? Hindi siya magkakaroon ng maraming oras sa inyo ng apo ko. O ano ang gagawin mo? Magmumukbuk ka ba sa bahay? Kailangan may sarili kang pamamaraan sa mga bagay-bagay. Ganyan ang isang ina. Donna, kanina ka pa walang imik. Tatapatin na kita, Solomon. Sige, ano yun? Alam mo, na-offend talaga ako kanina kay Mama. Oh, pasensya ka na ha. Alam ko naman lahat ng sacrifices niya para mapalaki ka ng maayos.
Pero sana, wag niya naman ako ikukumpara sa kanya. Magkaiba kaming dalawa. Tsaka, kailangan ko bang maranasan din yung mga dinanas niya para maging isang mabuting ina ako? Kalimutan mo na yung mga sinabi niya. Alam mo naman si Mama. Kung ano yung iniisip niya, sasabihin niya. Hayaan mo, kakausapin ko Huwag siya. na. Mamaya niyan kung ano pa yung masabi sa akin. Sinasabi ko lang sa iyo yung totoo kong nararamdaman para alam mo sakaling maulit. Mabuti pa, dito na muna tayo sa bahay. Huwag na muna tayong bibisita sa kanya. Okay lang? Oo, ako na lang ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Totoo ba, Rosenda? Tatakbong konsehal si Solomon? Ay, ayaw sana niya. Kaso, mukhang pinipilit siya nung kasalukuyang mayor. Alam mo naman ang anak ko, maabilidad, matalino at gwapo. Kaya bagay na bagay siya magsuot ng barong at umupo sa konseho. Hindi ko naman sila masisisi. O paano yan? Di mababakanting posisyon niya sa engineering office. Ay, naku, problema nila yun. Naku, mukhang palagi ka na niya na nasa City Hall. Sabi ko naman sa iyo, Myrna, dapat palaging matayog ang ating pangarap. Hindi tayo maaari makontento na hanggang dito lang tayo. Kapag natupad mo na ang pangarap mo, pangarap ka uli, mas malaki at mas matayog. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti naman napadalaw ka. Mag-iisang buwan na kayong hindi pumupunta rito. Pasensya na kayo, Ma. Marami kami ginagawa tsaka nagtatrabaho si Donna. Ano, kumusta? Naka-adjust na ba siya sa buhay niya bilang isang nanay? Opo, okay na siya. Mabuti naman. Siya nga pala, Ma. Huwag niyo namang ipagkakalat na tatakbo akong konsehal. Baka mamaya niyan kung ano pang isipin na mayor. Hindi pa nga ako nagbibigay ng desisyon ko sa kanila kasi pinag-iisipan ko pang mabuti. Abay, tumakbo ka na. Sigurado namang mananalo ka. Makakatulong ka pa sa marami at saka gusto ko ring maranasang magsuot ng Pilipinyana sa inaugurasyon mo. Naman. O ano man naman. Ibibili uli kita ng bagong barong. Yung mas maganda doon sa isinuot mo noong nag-take ka ng board exam. Ma. Ma, napadalaw kayo? Paano? Hindi na kayo bumibisita sa akin. Namimiss ko na yung apo ko. Ay, tulugo si baby. Huwag mong sanayin ang sarili mo na baby lang ang tawag mo sa anak mo. Dapat tinatawag mo siya sa totoo niyang pangalan. Napakahalaga ng pangalan ng tao. Ang ganda-ganda ng pangalan ng apo ko. Samuel James, o di ba? Parehong galing niya sa Biblia. Kilala mo ba si Samuel? Hindi ho. Minsan nga sumama ka sa akin. Kaysa puro computer yung kaharap mo. Nagdadasal ka ba? Ho? Aba, ang ina dapat nagdadasal. Pinagdarasal mo dapat ang anak mo. Si Solomon, ang pamilya nyo. Alam mo ha, kahit mag-isa kong itinaguyod yang si Solomon, nakaya ko. Kasi nagdadasal ako. Okay. Eto nga pala Ibinili kita ng mga kung ano-ano rito. At saka ito, Shield Bath Soap. Mabango, maganda to sa balat mo.
Ito ang gamitin mo sa bona? Opo. O ano? Hindi mo ba ako pauupuin o kaya pakakainin? Hindi pa ako nag-aalmusal. Sorry. Actually, work from home po ako kaya lagi ako naka-online. Pero, okay, sige. Titingnan ko kung ano yung pwedeng mailuto sa kitchen. Sandali lang po. Itong mahirap sa babaeng lumaki sa barangayang pamilya. Hindi marunong. Kung alam ko lang. Pero ano pa ba magagawa ko? Naririto na ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pumunta ka mo rito ang biyanan mo. Oo. Kaya ka ba nakasimangot na naman? Kasi naman pa, hindi ko na talaga kayang tiisin yung pag-uugali niya Napakadaldal. Kung ano-ano pa yung sinasabi sa akin. Nabibingin na nga yung tenga ko kada daldal niya. Pagpasensyahan mo na lang. Masyado pa siyang proud doon sa pagpapalaki niya doon sa kanyang anak. Kaya madalas niya akong punahin. Pero pa, magkaiba kami. Iba ako, iba siya. Kailangan mo maunawaan na nang nagpakasal ka kay Solomon, kasama sa pinakasalan mo ang buong pagkatao niya at ang lahat ng tungkol sa kanya. Oh? Kasama ang mama niya. Mali naman yata ito. Wala na siya nakikita na maganda sa akin. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Solomon, okay naman siya. Pero ngayon, lagi na lang negative yung nakikita niya sa akin. Anak, habaan mo pa ang pasensya mo. Habaan mo pa. Kung kakandidato ka, Solomon, kailangan mo ng maraming pera. Kaya sinasabi ko sa'yo, sumama ka na sa akin. Sander, Bakit ka ba nagdadalawang isip? baka kung masyado akong mahumaling dyan. Di kapag napapansin mong medyo iba na, pwede ka namang huminto. Basta tumubo lang ang pera mo. Sugal yan Ano gusto mo, manalo o matalo? Pera ng labanan ngayong eleksyon, hindi ba naiisip yun? Kaya nga sana ayaw ko nang tumuloy. Alam mo, puro ka hesitations Ano ka ba? Para ka namang hindi lalaki. Mamaya sumamak sa akin. Subukan mo muna. Kahit 10,000 piso lang muna. Sinasabi ko sa'yo, madodoble at matitriple ang pera mo. Pulutan dito. Ang bait! Solomon, where have you been all this time? Pare naman, magka-40 ka na tapos ngayon mo lang nararanasan ang lahat ng ito. Alam mo namang hindi ako pwedeng magbisyo noon. Marami akong pangarap sa buhay. Pare, parte ito ng buhay. Sabi ko sa'yo, palagi kang sumama sa akin para maranasan mo ang kaligayahan hindi pa nararanasan. Maikli lang ang buhay. Dapat may enjoy mong lahat ng bagay dito sa mundo. May pera ka, may tsura ka. Huwag mong sayangin yan. Sa susunod, tataya tayo ng mas malaki para mas malaki rin ang panalo natin.
2 na palang apo mo. Ay, nako, tumatanda na talaga tayo. Sinabi mo. Ba yung isa, malapit na mag-high school. Ang bilis ng panahon, ano? Si Solomon, konsihal na. Baka ang susunod niyan, alkalde na. Ay, kahit presidente pa ng Pilipinas, kayang-kaya ng anak ko yan. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang Rosenda na palaging nakasuporta sa kanyang uniko iho. Mirna, siya ang dahilan kung bakit nagpatuloy ako sa buhay ko. Kahit hirap na hirap ako noon. Kaya hanggat may hininga pa ako, susuportahan ko ang anak ko. At ipagyayabang. At ipagyayabang! Solomon, lagi ka na lang umuwi ng lasing. Ano ka ba? Kung kailan ka naman naging public servant, tsaka ka naman natuto ng lahat yata na klase ng bisyo, pati paninigarilyo. Diba, Donna? Tigilan mo ako. Gusto ko na magpahinga. Pagod ako sa trabaho. O kung pagod ka, sana umuwi ka ng maaga. Hindi yung nagpupunta ka pa kung saan-saang inuman. Mahimik ka sa amin! Aray ko, walang yaka, sinampal mo ko. Wala kang karapatan na saktan ako, ha? Wala! Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Solomon. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Uyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong magpanggap na isang mabuting anak. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Ngayon ko lang napagtanto na buong buhay ko pala ay kontrolado mo. Hindi ko ba lang naranasang gumawa ng sarili kong desisyon sa buhay? Hindi ko ba lang naranasang gawin ang mga gusto ko dahil panira lang ako oo sa mga gusto mo? Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na isang Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Nakikita si Solomon. Tuwing pumupunta ako rito sa inyo kahit weekend, hindi ko siya naabutan. Ganun na ba siya kabisi sa trabaho niya? Oo pa. Pasensya na kayo. O ikaw, kumusta ka? Bakit parang nangangayayat ka? Napapagod ka na ba sa 2 mong anak?
At kasi hindi ka nalang kumuha ng yaya. Okay na po yan. Para mabantayan ko silang pareho. Mas mabuti na yung ako yung nagbabantay sa kanila. Tutal, work from home naman ako. Anak, magsabi ka lang kung kinakapos kayo sa pera, ha? Hindi ho. Sigurado ka? Oo. Mahirap pagsabay-sabayin ang iba't iba mong papel. Asawa, ina, empleyado. Ay pa. Okay lang humingi ng tulong. Okay. Thank you. Oh, bakit wala nang laman itong isa naming savings account? Oh, hindi. Baka pati ito, tinaya na rin ni Solomon sa sugal? No, hindi pwede. Nakala nito para kay Samuel. Mag-high school na siya. Hindi! Hindi maaari! Sabi mo mananalo tayo. Pare naman. Ano ka ba? Sugal ito. Walang sigurado rito. Sabi mo kanina may technique ka eh. Hindi gumana eh. Walang iya naman oh. Ba't alikong... Minumura mo ba ako? ha? Bitiwan mo nga ako. Hoy, Solomon! Baka nakakalimutan mo. Alam ko lahat ang baho mo. Kaya wag mo akong kakantiin, ha? Isang tawag ko lang sa mga taga-media, sera ka na. Sabi bitiwan mo ako. Wala ka nakawala rito. Ito na ang buhay nating dalawa. Hoy! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige ha. Kain lang kayo. Akala ko ba pupunta rito si Solomon? Sabi mo, ipakikilala mo siya rito sa mga kamag-anak kong bumisita, galing pang ibang probinsya. Ay, oo. Pupunta yun dito. Makakalimutan ba niya yung birthday ko? Oy, oo nga naman. Paano niyo namang makakalimutan ang birthday ng nag-iisa niyang nanay na mahal siya? Ay, tutulungan na kitang maghugas. Ba, mayroon ka naman palang smart dishwashing dito. Mas madaling maghugas kapag gamit ito. Mabilis matanggal ang mga sebo. Uy, baka busy lang kaya hindi nakapunta. Alam mo naman ng mga lingkod bayan, maraming ginagawa, maraming kinakausap. Busy nga siguro. O baka hindi na naman pinapunta rito ng kanyang asawa. Si Donna? Uy, bakit naman? Napapansin ko minsan, nagseselos yun sa akin eh. Ganon? Siguro dahil nakikita niya mas kilala ko ng mga tao kaysa sa kanya. Paano naman? Hindi man lang lumalabas ang bahay yun. Palagi lang nakakulong sa bahay nila. Ni hindi man lang suportahan ng kanyang asawa. Ay, kung hindi ngayon, baka bukas pumunta rito. Ano bang regalo niya nung isang taon sa'yo? Ha? May regalo ba siya sa'yo nung nakaraang taon?
Ilang taon na nga rin palang hindi kami nagse-celebrate ang birthday ko. Nakasama si Solomon. Wala rin siya regalo sa akin ng 1 taon. Ang naalala ko lang, tinawagan niya ako at binati. Dahil may ginagawa raw siya. Siguro ganito nga kapag tumatanda na. Nakakalimutan na. Anong ginawa mo sa pera, Solomon? Nasaan? Donna, may session kami ngayon. Kaya tigilan mo ako, pwede ba? Huwag mo akong gawing tanga, ha? Akala mo hindi ko alam yung mga pinagagagawa mo mula pa noon? Ha? Matagal ko nang alam nagsusugal ka. Uy, alam mo na pala eh. Eh di alam mo na kung nasaan ang pera. Itinaya ako sa sugal. Eh, paano na pag-aaral ng anak mo? Mababawi ko yun. Kaya kumalma ka lang. At ang sinasabi ko sa'yo, Donna, wag na wag mo itong babanggitin kay mama o sa papa mo. Dahil malilintigan ka talaga sa akin. Ha? Hoy, Solomon! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ibalik mo ang pera! Para sa anak mo yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ipinaayos mo pala itong pwesto mo? Oo, Pinalakihan mo ba? konti lang. O anong plano mo rito? Ay, ito. Ipamamana ko ito sa apo ko. Teka, kanina pa yan, napanay ang ubo mo. Naulanan kasi ako kahapon. Sigurado ka ba? Eh, ang sabi ni David kahapon, nakita ka niya galing sa klinik. Kung pinagtatrabahuan niya. Talagang anak mo, oo. Kung ano-ano nakikita. Ano nga? May sakit ka ba? Wala. Normal na ubo lang to. Sigurado ka, ha? Sigurado. Sapat naman ito para ipamana ko sa apo ko, ano. Hindi naman niya siguro makakalimutan na may lola siyang nagtayo ng negosyo. 2 dekada na ang nakararaan. At hanggang ngayon, malago pa rin. Nakatas ng... Katas ng singseng na ninakaw ng lolo niya. Ay, nako. Sino ba mag-aakalang nabuhay ko si Solomon galing sa singsing na yun? Mabuti pa rin talaga ang Panginoon sa akin, ano? Sa kabila ng lahat. Pero Rosenda, alam mo ba kung anong hinangaan ko sa'yo noon? Ni minsan, hindi kita nakitang pinanghinaan ng loob. Hindi kita kahit kailan nakitang umiyak dahil sa hirap at sakit na dinaranas mo. Donna, asan ba yung susi ng kotse? Mag-commute ka na lang. Ano? Baka mamaya. Mamalayan ko na lang pati sasakyan natin, wala na. Huwag mo akong sagarin, ha? Bakit? Sasaktan mo ko ulit? Sige, gawin mo. Saktan mo ako. Ba't talaga? Subukan mo. Saan mo kinuha ang baril na yan? Baril ko yan, ha? Luna ako sa'yo. Ni sa hinagap, hindi ko inakalang ganitong buhay na ibibigay mo sa akin. Donna, bitiwan mo ang baril. Pagod na ako sa'yo. Dahil sa bisyo mo, pati kinabukasan ng mga anak mo nalagay na sa alanganin. Ano kang klaseng ama? Baka mamaya pagising ko sa umaga, malaman ko na lang. Pati kami ng mga anak mo, binenta mo na dahil sa pagkalulong mo sa sugal. Donna, ano ba? Bitiwan mo sabi yan, eh! Hindi ko tumibitiwan! Donna! Ma! Pabalilin mo anak ko, ha? Walang hiya ko! Ma! Donna! Dito ko na muna sa bahay. Huwag ka na muna umuwi sa inyo. Walang hiyayang asawa mo.
Hindi nga kita pinadadapuan sa lamok nung bata ka pa. Tapos, makikita ko siya, tinututukan ka ng barel. Pasalamat siya, nakapagpigil pa ako. Kung hindi, baka itong sapatos ko, pupukol ko sa mukha niya. Ma, sa hotel na lang ako matutulog. Kagastos ka pa. Pwede ka namang matulog dito. Bahay mo rin to. Sa hotel na lang, Ma. Ayoko namang may istorbo pa kayo rito. Pero, Ma, salamat nga pala kanina. Kung hindi kayo dumating, baka kung ano na nangyari sa akin. hayaan mo. Kakausapin ko si Donna. Huwag na, Ma. Ako nang bahala sa kanya. Aayusin namin to. Mirna! Mirna, tulungan mo ako! Bakit? Ay, may mga tao doon sa pwesto ko. Ha? May mga tao at ang sabi nila, sa kanila daw yung pwesto ko. Pinagbili na daw sa kanila ni Solomon. Ano? Yung pwesto ko, yung ipamamana ko sa apo ko. Paano nangyari yun? Ibinenta sa kanila ng anak mo? Oo, pero hindi yung gagawin ni Solomon. Mirna, tulungan mo ko. Ay, Baka scammer sila. Bilisan mo. Oh, Ma. Bakit kayo naparito sa opisina ko? Alam na alam ko ang sulat mo. Alam ko rin na pirma mo ito. Ma, Ikaw nga nagbenta ng pwesto ko. hindi nyo naman kailangan yun eh. May pera naman kayo. Magninegosyo pa ba kayo? Yung ipon ko nung binata pa ako, sapat na yun para sa inyo, di ba? Hindi ko rin naman kayo pinababayaan eh. Ma, Ano nangyayari sa'yo? Nagsusugal ka ba? Nagbibisyo ka ba? Nambababae ka ba? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Uy, ano kung ginagawa ko nga lahat ng mga sinabi mo? Ano kung hindi na akong anak na ipinagmamalaki mo sa buong mundo? Ha? Paano kung hindi na akong perpektong anak na pinipilit mong ipakilala sa mga kaibigan mo? Alam mo, Ma, ngayon ko lang napagtanto na buong buhay ko pala ay kontrolado mo. Hindi ko malang naranasan gumawa ng sarili kong desisyon sa buhay. Hindi ko malang naranasan gawin ang mga gusto ko dahil panay na lang ako oo sa mga gusto mo. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na isang mabuting anak. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ngayon ko lang napagtanto na buong buhay ko pala ay kontrolado mo. Hindi ko malang naranasan gumawa ng sarili kong desisyon sa buhay. Hindi ko malang naranasan gawin ang mga gusto ko dahil panay na lang ako oo sa mga gusto mo. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na isang mabuting anak. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman
ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nakausap mo na si Solomon? Merna, Bakit? bakit naging ganito ang anak ko? Anong klaseng ina ako? Anong klaseng ina ako? Rosenda, May ginagawa na palang kalokohan ng asawa mo. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Sorry pa. Hinintay mo pang humantong sa ganitong sitwasyon ang lahat. Akala ko hindi aabot sa ganito. Hindi ko alam na pati properties namin itataya niya sa sugal. Muntik na rin itong bahay. Lulong na siya sa sugal. Marami pa siyang utang. May nabalitaan nga ako may ibinabahay siyang babae. Iwalayan mo na siya. Umalis na kayo rito sa bahay na ito. Kaya ko naman kayong buhayin mag-iina. May negosyo tayo. Hindi mo po problemahin ang pera. Mag-impake ka na. Papupuntahin ko rito yung isang katulong para tulungan ka. Oo, sige. Balae, Oh, mabuti narito ka pala. Mama, Balae. Bago kita kausapin, kakausapin ko muna si Donna. Ma, Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? alam ko kasi hindi kayo maniniwala. Mahal na mahal niyo si Solomon. At alam ko siya rin yung kakampihan niyo. Ganyan ba ang tingin mo sa akin, Donna? Ma, Ganyan ba akong ina? Sa tingin mo ba? Kaya kong konsentihin ang ginagawang mali ng aking anak? Ikaw, kung may makikita kang may ginagawang mali ang mga anak mo, hindi mo ba sila itatama? Hindi mo ba sila didisiplinahin? sorry. Siguro, ang nakikita mo lang ay ang pagpuna ko sa mga pagkukulang mo. Pero lahat ng yun ay upang matuto ka bilang isang asawa, isang ina. Marahil masyadong matalas at tabas ng dila ko. Pero hindi ko kayang hayaan na lamang ang aking anak na malubog sa kumunoy na kanyang kinalalagyan. Donna, mahal ko siya. Pinalaki ko siya na maayos. Itinaguyod ko siya kahit nag-iisa ko. Kahit nagkakandakuba ako sa paghahanap buhay, sinamahan ko siya sa lahat ng hirap at saya. Sinabayan ko siya mangarap. Lahat ng iyong ginawa ko para matyak lang na kung mawawala na ako sa mundo, sa mabuting paraan siya mabubuhay. Patawarin niyo ko. Hindi ko nakita ang lahat ng iyon. Ngayon, anong plano mo? Iwan ang anak ko? Hindi kita masisisi kung yan ang gagawin mo. Pero ako bilang isang ina, kahit magsimula ako sa umpisa, gagawin ko. Para lang mahango siya sa kung anumang putik ka na kinaroroonan niya ngayon. At marahil, yun ang pagkakaiba ng asawa at ng isang ina. Marahil, yun ang pagkakaiba natin, Donna.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit kayo naririto? Paano nyo na alam ang narito ako? Mag-resign ka na bukas sa bukas din sa City Hall. At yung kumpare mo, pinahahanap na ng biyanan mo sa mga kaibigan niyang pulis. Pero mas mainam na umalis ka na muna sa pwesto. Lalo ka lang malalagay sa alangan. Yan na ako. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Masaya ako kung saan man ako naroon ngayon. Tumayo ka dyan! Maligo ka! Sabi Ang baho-baho ko, mo. iwan nyo na ako. Tumayo ka! Huwag nyo na akong pakialaman. Wala na kayong mahihita sa akin eh. Hindi nyo na ako may pagmamalaki. Dahil sira na ako. Sirang-sira na ako. Ngayon, tubig para mahimasmasang ka! Tumayo ka, Solomon! Isa! Tayo! Sigurado po kayo, ma? Ikaw ang tinatanong ko. Eh kung itong makabubuti sa kanya. Donna, hindi lang sa sugal adik ang asawa mo, kundi pati sa alak. Kaya kailangan natin siya ipagamot. Ma, Ayaw mo? sige ho. Ipapasok natin siya sa rehab bukas. Ayusin mo na mga gamit niya. Sabon, shampoo. Lahat ang kailangan niya, ha? Baka kasi walang maayos na supply sa rehab. Oh, o nga pala. Oh. Unique toothpaste. Huwag mong kalilimutan yun. Oho. Yan ang ginagamit niya mula ng bata siya. At Donna, naniniwala akong gagaling siya. Makakabalik siyang muli sa dati. May pag-asa pa para kay Solomon. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw yon ano? Teka, sino ka ba? Ikaw yung bad influence sa buhay ng anak ko. Ha? Walang yako! Aray ko! Balay. Balay, tama na. Ano Tama ba? na. Tatakutin mo pa siya? Akala mo kung sino ka malinis? Eh, Yan! Mabulok ka sa kulungan! Kulong na nga eh. Dami-dami mo pa pala pinagagagawang kalokohan sa buhay mo. Idadamay mo pa nga ako. Ha? Oo, tama. Tama na sabi. Baka pati ikaw ay makulong. Ay, pwede ko nga lang kalbuhin yan. Oo. Kumusta ka rito, Solomon? Maayos naman. Nakakakain ka ba ng tama? Oo. Ah, siya nga pala. Gagraduate na sa grade 6 yung panganay natin. Mabuti naman. Hindi ka makaka-attend. Pero sabi ko kay Samuel, dito kami dederecho pagkatapos ng graduation niya. Kahit wag na. Dalhin mo na lang siya sa isang masayang lugar. Masayang lugar? Oo. Doon sa paborito nila. Paano naman magiging masaya kung wala ka? Solomon, Donna.
Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako. Gabi-gabi kong iniisip ang mga nakalipas na taon. Bakit pa ako humantong sa ganito? Bakit ko sinayang ang lahat ng sakripisyo sa akin ni Mama? Bakit ko kayo ipinagpalit sa akin bisyo? Bakit kailangang maging ganito ako? Siguro kung hindi ako nagkamali, baka kung napakasaya natin, baka natupad na natin ang pangarap nating ikutin ang mundo. Labis-labis na kahihiyan ang dinala ko sa pamilya natin. Hindi pa naman huli ang lahat, Solomon. Kaya ka nga naririto. Para makapagbago ka. At makapagsimulang muli tayong dalawa. Magyayari pa ba yun? Bakit naman hindi? May napakahalagang aral akong natutuhan kay Mama. Dapat pala, ang isang asawa at ina ay maging matatag, matapang. Dapat meron siyang sariling pamamaraan sa mga bagay-bagay. Higit sa lahat, hindi siya basta-basta sumusuko. Kahit mag-isa lang siya. Sa kabila ng kahihiyang hinarap niya noon, kinaya niya. Hindi siya sumuko dahil hindi lang yung kanyang sariling iniisip, kundi ikaw. Alam niyang pag hindi siya bumigay, may pag-asa pa. At may maganda pang kwentong naghihintay sa iyo. Sa inyo. Ganon din ang paniniwala ko ngayon. May pag-asa pa para sa iyo. Para sa ating pamilya. Lola, Sana matutuhan mo ring patawarin ang sarili mo. At higit sa lahat, huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Naririto kami. Hindi ka namin iiwan, Solomon. Hindi tayo susuko. Lumalala yata ang ubo mo, Rosenda. Kaya ko pa. Malamang. Kailan ka ba sumuko? Kailan mo ba sinabing hindi mo na kaya? Myrna, hihintayin ko si Solomon. 1 taon pa, makakalabas na siya sa rehab. Anong ibig mong sabihin? Anong hihintayin? Basta. Huwag ka lang panay tanong. Basta, Myrna, huwag mong kalilimutan. Nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat sa pagdamay mo sa akin. Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday, Ma. Oh, blow nyo na yung candle. Ay, sandali. Mag-wish ka muna, Ma. Oh, sige. Ayan. Oh, wish ka muna. Okay na. Oh, sige. I-blow nyo na yung candle. Apo, ikaw na. Ah, Ikaw na mag-blow. ako na po. Oo. Oh, anak, blow mo na yung candle.
Ay, naku. Mukhang nagkatotoo ka agad ang wish ni Mama. Ha? Ma, Teka, pamilyar ang boses na yun ah. ma ko ito. Ang Solomon, uniko iho mo. Solomon! Anak ko! Oh, Diyos ko, anak ko! Ma, happy birthday. Happy birthday, Mama. Sabi mo, hindi pa siya makakalabas. Ito na ang pinakamaganda regalo natanggap ko sa aking kaarawan. Ang makita kang muli, anak. Ma, I'm sorry. Sinabi ko talaga kay Donna na huwag sabihin sa'yo. Oh, anak ko. Pinakamamahal kong anak na gwapo at pinakamatalino sa lahat. Patawarin niyo ako, Ma. Patawarin niyo ako. Tama na. Mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Kahit ano ka pa man. At hindi yan magbabago. Kung malakas pa nga ako, isisigaw ko uli sa mga kapitbahay na nakalabas ka na sa rehab. Gaya nung nag-cum laude ka. Gaya nung naging engineer ka at naging konsehal ka. Ma, salamat. Maraming salamat. Anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Dahil sa inyo, kaya hindi ako sumuko. Anak ko, Dahil sa inyo kaya naniwala ako sa kabila ng lahat ng nagawa kong pagkakamali at mga pagkukulang. Ay napagtanto ko na may pangako ang bukas.